Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. O yan. O kain suka itong mga ito no? Nakakahiya itong mga ito. Dati, ang yabang-yabang yung magsalita labang kay Bonget. Ngayon, parang gusto nyo na love nyo na siya. Ha? Hay! Sa bagay, ganyan naman talaga ang politika. Kakampi mo noon, kalaban mo na ngayon. Mayor Leni Robredo, lumutang na posibleng katandem ni Bibi Sara. Talaga ba? Alamin natin yan, kung totoo yan. Impeachment complaint versus Bibi Sara, inaasahang pagtibayin. Pagtibayin nyo, gumawa kayo ng kwento. Para pag na-back to you kayo, dire-diretso. Ano yung sunimibira sa pagtakbo sa susunod na eleksyon? Blessing in disguise. At kita nyo, ang ganda ng propaganda nila. Oo. Noong pumunta ito si Bongit sa Bicol, sa Naga, doon lang inaksyonan yung napakaraming water lily na pinagdadampot sa Diyos ko po. Oo, ganyan. Ganyan ba talaga? Ganyan ba talaga kayo? Kung meron lang mag-i-inspeksyon, doon lang gagalaw. Ganyan na ho talaga kahit dito sa Mars, ganyan na ho talaga ang sitwasyon. Kaya hindi natin patatagalin itong mga dilangaw, pulangaw, bulangaw, at mga langaw-langaw, lab na nila si Junior. Pasok. Tuloy na pag-igting ng diskursong pampolitika at showbiz sa bansa, Ah, muling nagsalubong ang mundo ng aliwan at politika sa isang serye ng pahayag, sagutan, at reaksyon na mabilis na umikot sa social media. na ano? Mula sa pagdalo ng mga artista sa isang event na dinaluhan ng Pangulo at unang ginang, hanggang sa mga komento ukol sa people power at mga kilos protesta sa EDSA, naging sentro ng usapan ang tanong kung saan ba tunay na pumapagitna ang paninindigan, pakikitungo, at pakikiisa ng mga kilalang personalidad sa kasalukuyang klima ng politika. Bumuelta si Pinky Amador sa isang post ni Daryl Yap kung saan pinuna nito ang pagdalo ng aktres at iba pang artista sa Evening with the Stars, kamakailan sa Foro de Intramuros. Nako po. Kaya Kasama naman sa sila. event si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Giit ni Amador, dumalo siya sa pagtitipon para makiisa at magpugay sa showbiz industry. Totoo? Hindi ibig sabihin daw nito ay isinantabi na niya ang kanyang ipinaglaban noong nakaraang eleksyon at sa EDSA People Kain Power. suka. Ayon naman sa maiksing sagutan ni Direk Daryl Yap ay ha 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 ha. Mas madali pa manganak ng cesarean kesa mag-explain. Samantala, habang nagpapaliwanag si Pinky Amador, ang kasama niyang kakamping na si Sharon Ayan Cuneta na. ay agree na sa pagsasanib puwersa ni Leni Robredo at Marcos Pakinggan nyo Jr. yan mga kain Nagpahayag suka. ng suporta si megastar Sharon Cuneta kina Naga City Mayor Leni Robredo at Pangulong Marcos Jr. matapos ang kanilang pagkikita sa Naga City noong Sabado. Sa isang Facebook post nitong linggo, iginiit ni Sharon na walang balimbingan o plastikan sa naturang tagpo. Walang balimbingan o plastikan. Pagpapasalamat lamang sa sumusuporta sa kanyang mahal na lungsod at bayan. Walang Ang balimbingan balimbing ay iiwan ng walang balimbingan at walang plastikan. Pero mamaya, mapapakinggan nyo kung anong klase ang kanyang mga sinasabi. Noon na magkalaban pa ang pink sa Kapulangaw. Mamaya-maya. Papasok natin yan. At magtataka kayo, bakit ang babait na nila dito kay Bongbong! Bongbong! Bakit ang babait nyo na? Ay, sorry late tayo nakapag-upload. Gawa ng... Oo, maaga tayo gumawa ng content natin. Kaso, medyo may technical error ata. Hindi natin alam bakit ganon. So, kaya gumawa ulit tayo. At ito na nga, nakita natin yung mga plastika ng mga ito. Diba? Ngayon, lab na nila at wala naman daw problema. Ngayon, nasabi nila Pero nung noon, kung mababalikan mo yung video nito, tapat na samahan para sa pangsariling kapakanan. Dagdag pa niya, ang nagmamalasakit ay lalagay sa tama, lalo kapag natraidor, at higit lalo kung para sa kapakanan ng taong bayan. Oh. Ang plastik ay lahat kinakaibigan para sa sariling kapakanan. Ayun na. Ang sibilisado at disente ay
pakikitungo at rumerespeto sa sinumang rumerespeto sa kanya nang hindi sinusuko ang prinsipyo. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, hinikayat ni Sharon ang publiko na hayaan ang Pangulo na gampanan ang kanyang tungkulin. Aray ko. Ay, babalik natin yung usapin na sinasabi mo ito noon. Bakit ngayon nasasabi mo ngayon yan? Nagampanan ng kanyang tungkulin. Samantalang, ito. Ha, makinig kayo ha. Kasi nakakairita. Talagang maiirita ka pag narinig mo ito tapos ganyan ang sasabihin niya. 'Di ba? Totoo naman ha. Maiirita ka talaga. Andito ba yun? Andito nga. Kung ang iboboto nyo po, sabihin na natin, si BBM. Okay? Na hindi ko iniwan si Bongbong noon pa. Pero iba kasi yung kaibigan, iba yung may mga anak ka, mulat ka na, at alam mo na ang kailangan mong ipaglaban para sa bayan mo. Okay? If you vote for him and he wins, we will have another Marcos sitting in the presidency on the 50th year anniversary of martial law, which his father decreed. Mabuti na nga ang lugaw ni Ma'am Lenny kaysa sa nakaw ng iba. Make sure sa May 9, do not give your future away! Do not allow our country to be laughed at again by the world! Do not allow another president who does not deserve to lead. On May 9, we will bring back decency to the presidency! We will vote for the strongest woman I know, Lenny Robredo! Yan ang kanyang pananaw noon. Pero ngayon, kita nyo naman, magugulantang ka, iba yung pronouncement niya, okay naman daw pala. 'Di ba? Kaya nga, isang magaling na nagbabasa ng card, ang nagsabi, marami na hong nagbabaligtaran. Oo, ganun talaga. Ganyan ang laro ng politika. Kaya nga ito, si Mayor Lenny Robredo, isang posibleng lumulutang na katandem ni Bibi Sara. Ngayon, baka siguro na balitaan ito ni Junior, biglang napasugod ng Bicol. Siguro, makikipag... alam niyo naman, nung banggaan nila nung 2020, ano ba yun? Ito lang, 2022. Diba? Nagbanggaan sila. Ibig sabihin, naglaban sila sa pagka-presidente, nanalo si Bongit, nang dahil kay Bibi Sara. Dahil kay Bibi Sara yan ha, tandaan nyo, hindi yan dahil sa kanila lang kasi sira ang pangalan nila. Kaya nga nung mga panahon na yun, bago mag-2022 election, halos araw-araw nasa Davao ito. At tinulungan pa yan ni Manong Chabet. Sino nagsabi niya? Si Manong Chabet. Isa rin na tinraidor din ni Bongit. Nung nanalo na, hindi nakilala si Manong Chabet. Samantalang nung si Manong Chabet ang tagalakad sa mga iba't ibang mayor. Diba? Para isuportahan itong tandem. Ang unit team. Ayan nangyari. Nung nanalo na, wala na. Lahat na traidor na. Pati si Tatay Digong, traidor na. Yung nagbigay ng boto sa kanya, traidor din. Si Manong Chabit, lahat. Ang daming traidor. Lahat. Yung pangako na continuity, wala na rin. Kawawa ang Pilipinas. Eto, pasok natin ito. Ano yung usapin dito? Mukhang tandem? Diyos ko po. Pwede ba ito? Bahala na ako kung anong lalabas sa desisyon ni Bibi Sara. May ilang Duterte supporters ang nagsusulong ng tambalang Sara Duterte at Lenny Robredo sa 2028. Si Senador Robin Padilla naman, handa raw maging running mate si Bibi Sara kung may basbas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Are you open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Pag-utos ni Digong. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Tanging si dating Pangulong Rodrigo Duterte lang daw ang makakahikayat kay Senador Robin Padilla na tumakbo para maging vice-presidente at katandem ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Kasi ayaw ko talaga ng politika.
Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Kasi yun, kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Isa si Padilla sa mga itinutulak ng ilang Duterte supporters na maging kapareha ni VP Sara. Sakali mang siya ang gawing running mate ni VP Sara, handa na ba si Padilla sa batuhan ng putik sa kampanya? Katulad po ng kay BP Inday, wala na rin po ako maiisip na ibabato sa akin dahil naibato na lahat. Ex-con, bobo, tanga, lahat na. Babaero, lahat na po. Opo. Ako po naman di naman po ako balat sibuyas. Oo. Tama. Very good Ganyan yan. ho talaga ang ng politika natin. Ganyan talaga ang laro. Oo. Tatanggapin ho natin yan. Ang misis ni Padilla nauna nang sinabi na may panahong ayaw na niyang tumakbo ang asawa dahil hindi ito deserve ng mga Pilipino. Parang I feel na they don't deserve him. May mga ganun ako. Bukod kay Padilla, may ilang pangalan pa na lumutang na posibleng itambal kay VP Sara sa 2028 elections. Sino? Kasama na dyan sina Senator Amy, Senator Rodante Marcoleta at Senator Bongo. Yun. Wait. Doon ako kay Senador Marcoleta. Oo. Hindi ko na ibabaguhin yung aking pananaw. Kasi siya lang naman na nakita ko na talagang deserve. 'Di ba? Bakbakan pa lang eh. 'Di ba? Sa Kongreso pa lang, kaya alam mo na kung sino yung totoong tao na nagmamahal kay VP Sara. Yan lang talaga nakita ko. Wala nang iba na nakikipagsabayan, nakikipagbardagulan. Kaya dito ako kay Senador Marcoleta. Kung itatandem ang usapan, tandem ang usapan ha. Wala nang iba. Wala na akong ipapalit pa. Oo. Kasi yung iba matagal na naging senador pero hindi sila bumoboses. 'Di ba? Ito bago lang naging senador. Galing kongresista. Pinaglaban si VP Sara. 'Di ba? Mapunta tayo sa impeachment naman ni VP Sara. Ano naman ang reklamo niyo sa impeachment? Inaasahan na nga namin yan na mababasura na naman yan eh. Pero pagtitibayin na naman daw nila, Diyos ko po, Karudi. Tibay-tibayin nyo lang para pagdating ng araw, yung back to you, sa inyo lahat. Ano yan? At mamaya may papakita akong video, kaya pala kinakabahan na sila. Mamaya natin ipagpapatuloy. Naniniwala naman si Manila 6th District Representative Benny Abante Yes, na pagtitibayan ng Kamara at may iakyat sa Senado ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Higit sa kinakailangang bilang ng boto sa plenaryo ng Kamara, ang pinaniniwala ang makukuha para maaprubahan ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kongresista isa sa dalawang endorsers na ika-4 na reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Kabilang din ito sa House Good Government and Public Accountability ng 19th Congress na nagsisiyasat sa umano'y questionable paggamit ng confidential funds ni VP Duterte at sumuporta naman sa impeachment. Yung 1/3 na hinihiling, sige, bigay nyo yung 1/3 yung mga congressman. Oo. Kung yan ang paraan nyo para maipasok sa Senado, walang problema yan. Kaso nga lang, hindi natin alam kasi sinabi na nga ng isang justices, dati mga retired justices, na hindi sila pwede gumawa ng rules. Kung ano yung rules na nauna, okay na yun. Kaya malaki ang puntos ni VP Sara na itong impeachment na ito. Hindi naman counted yung kung ilang impeachment yung yung final hindi doon na kumukuha ng pinakaresulta sa sustansya. Yung mga sustansya nyo nung nakaraan nabasura na nga uulit pa kayo. Hindi naman mga ob yung mga taga Supreme Court na alam na nila na nangyari na yan ay yung mga hinain nyo noon, confidential pa, na natapos na, nabasura na, at naibig desisyon na ang COA, yan na naman yung final nyo. Ibig sabihin, mga ang kayo. Diba? Kung yun na naman ang gagawin yung ground for impeachment, wala na ba kayong ibang ground? Nakasilip kayo sa 125 million, pero yung mga bilyon-bilyon mali-maleta, hanggang ngayon wala pa si The Big Fish. Hanggang ngayon hindi pa salang dyan sa Blue Ribbon, yung amo nyo. Diba? Bakit sumalang ba si Balulong sa Kamara? Sumalang ba si Balulong sa
sa Blue Ribbon? Di ba wala? Oh, hindi nga, wala nga complainant eh. Eh, paano? Napapagtakpan. Oh, yun tayo eh. Tapos kay BP Sara kayo nakatuon. O, kunin niyo yung 1/3, ipasa niyo sa Senado para matapos na yung issue nyo. Dahil pagdating ng, kung halimbawa, sila na naman yung magiging korte dyan sa Senado, o kung hindi archive yan, basura ang mangyayari dyan. Ganun lang yun. Kita mo, tahimik yung iba. Senado, Senador, si Tocson, si Tutasen, tahimik sila ngayon. Hindi sila trending. Ang trending ngayon, bakit? Itong pagtakbo ni BP Sara. Out of 311 congressman, 105 lang ang kailangan eh. 1/3 eh. To be able to pass it and let it go to the Senate for the impeachment court. So palagay ko we are in a proper position at this point in time. It might Kita nyo, no? Kahit talo na, siya pa yung bumoboses. Pero magtataka ka, siya lang. Bukod tangi siya, wala na iba eh. Baka ayaw na sumunod kasi wala nang 777. Hindi, actually, yung iba takot na ho. May nagpaliwanag na ho na yung ibang congressman ay talagang lumilipat na ho ng linyada. Pumupunta na ho kay BP Sara. Hindi ako nagsisinungaling eh. Sabi niya sa video. May mga nagsisilipat na Ayun na. Ayun, lumilipat. kay BP. Ayan na. BP. Magkakaroon ng ganun. May mga subject na Pero syempre na. yung iba alis, parang lilipat. May mga ganun na actually. Sino lalamang Nakikiramdaman. May nakikiramdam na. Lalamang. Pero kung maayos nga ng presidente, tuloy siya eh. Ayusin lang yan, no? Lalamang oh. Maayos yan. May lalamang talaga kapag nangyari yun. Oh. Ano ibig sabihin? Queen, Papalitan siya. may lalamang na babae. Sabi mo, sino lalamang sa dalawa kung sa alay, di ba? Yung sa alay na paglipat, sa Okay. babae lahat nagsipunta. Ayun na. Sabi sa inyo eh. Yun. Pero dasal ko pa rin sa nakita ko nga na pag naiayos niya ito, matatapos ng term ang presidente. Kung may ayos niya, paano kung magbidabidahan at ayaw sumuko? Pansinin nyo yung survey ni BP Sara na 33%, umabot na ho ng 48% at tumataas pa. Diba? Kaya nung nag-anunsyo siya, nasak yung mga tao eh. Aray ko po, Diyos ko po. Yari tayo dito. Yari talaga. Oo, kaya blessing in disguise ang sabi rito. Blessing in disguise daw para sa mga posibleng makalaban ni Vice President Sara Duterte ang maaga niyang pag-anunsyo ng pagtakbo sa Yan. 2028 elections. Kung bakit, alamin sa Frontline Report ni JC Cosico. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Yan. Ang anunsyong ito ni Vice President Sara Duterte noong Miyerkules, ikinagulat daw ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. Iyak eh. Bakit Kita mo, naman daw iyak. kasi Iyak oh. Kaya ikaw tanda, tigil-tigil ka na. Tsaka nagtataka kami bakit hindi ka na mananalo, ang ingay-ingay mo. Oo, bukod doon, parang nag-iisa ka na lang Parang hindi na sumasama ata yung mga, wala na si Papay, yung malaki muka, wala na rin si Panort, wala na rin yung mga taga Sambales, wala na rin yung taga Pampanga. Parang umi-escape po na sila. Nung narinig nila yung announcement ni BP Sara, parang nawindang sila. Totoo ba? Takot na kayo, no? Kaya ito na lang si Tanda, si Boy Dila, ang bumoboses ngayon. napakaaga nitong pumosisyon para sa 2028. Pero sabi ni Abante, baka blessing in disguise na rin daw yan para sa mga posible nitong makalaban. Nagulat ako. Gulat ka talaga. He declared to run for the presidency as early as this. This will expose the vice president to a lot of questions she should be answering. Hirit naman ni dating Albay Representative Joey Salceda, hindi napapanahon ang maagang pagposisyon ni VP Sara. Wala kaming pakialam sa inyo. Ang pakialam namin, basta nag-declare si VP Sara, umiyak na lang kayo kung gusto nyo. Diba? Wala naman kayong magagawa eh. Mapipigilan nyo ba ang isang tao kung gusto niya maghayag na siya ay tatakbo?
Oh, anong problema niyo doon? Mag-ano rin kayo kung tatakbo kayo. Kalabanin niyo si BP Sara. Talunin niyo si BP Sara para magkaalaman tayo. Pag tinalo niyo si BP Sara, di kayo ang bida. Pero, eto nga sinasabi ko sa inyo, survey pa lang iyak na yung mga kakalaban kay BP Sara. Isama mo na dyan si Risa Virus. Isama mo na dyan si Bombom kung tatakbo man. Isama mo na dyan si Coco Matching. Isama mo na dyan si Ate Lenny. Isama mo na dyan si Paul 2. Sino pa ilalaban nyo kay BP Sara? Survey nyo nga lang 2.43. Si BP Sara 33%. Umaabot pa ng 48. Oo, kaya mag-iiyak na lang kayo kung ayaw nyo kay BP Sara. Wala kaming pakialam. Ayaw rin namin sa inyo. 'Di ba? Wala nga kayo nagawa sa bayan eh. Duterte lang ang nagbigay pag-asa. Sa atin. Ngayon kini-question nyo pa. Ngayon ipapaliwanag ko sa inyo. Kung kaya nyong gawin yung ginawa ni Tatay Digong, talunin nyo muna sila kasi may isang tao dito na nagpapatunay nang dahil sa malasakit, sa binibigay ni Tatay Digong na hospital bill, assistance, na tinutuloy ni BP Sara, tandaan nyo yung malasakit, yung PGH 1 million per month. Ang binibigay ni Tatay, 100 million per month. May kaya nyong gawin yon? May isa nagpapatunay dito na ang nanay niya ay naoperahan, umabot ng 2 million, wala siyang binayaran ni 5. Kaya nyong gawin yon? Nagtatanong lang ho kami. Kung kaya nyong gawin yon, sige, kalabanin nyo si BP Sara. May patunay dito. 2019, inatake yung nanay namin ng brain tumor saka brain aneurysm. So, almost 2 million talaga yung bill sa ospital. Kaya malaking pasasalamat namin ni Tatay Digong dahil na zero balance sa malasakit center. Kaya malaki talaga yung tangalog dami. Hanggang ngayon, buhay pa rin yung nanay namin. Kaya sobrang thankful kami kasi hindi namin kaya mag-provide ng 2 million. Kahit ibinta pa yung mga ari-arian na hindi po aabot. Kaya thankful ako. Yun na lang po yung dasal ko na sana kauwi na sa Tatay Digong. Diba? Kung kaya yung tumbasan ng ginawa ng mga Duterte, gawin nyo, kalabanin nyo. Pero walang nakagawa. Si Tatay Digong lang ang nag-initiate niyan. Sino bang presidente? Ibabalik natin yung Dolomite Beach. Sinong presidente ang nagmalasakit, nagpalinis dyan? Ilang presidente na ang dumaan? Binabaliwala nyo lang, ginawang tambakan, ilang toneladang basura ang inakot dyan. Para lang maging ganyan. Tapos questionin nyo pa, mga unggoy pala kayo eh. Diba? Tumbasan nyo muna ang ginawa ni Tatay Digong at ni BP Sara. Ngayon, kay BP Sara, pumunta kayo sa opisina ng OBP. Humingi kayo ng guarantee letter. Bibigyan kayo. Makakatulong sa inyo. Kasi nakatulong sa akin yan. Kaya, kayong mga magnanakaw kayo, galingan nyo. Talunin nyo kung kakayanin nyo. Sabi ko nga sa inyo pataas pa ng pataas ang ratings ni BP Sara. Kaya yung pagsisinungaling, nito, kita mo, Tikiya, kay Kaso, yung pagsisinungaling mo, tama mo, agoy-agoy, ito na, bakbaka na ito. Kung naiintindihan niyang si Joseph Castro, ayaw tawag yung BFF, napakasinungaling no? Na iniiba niya yung kasaysayan. Ang kasaysayan, pumunta yung magkapatid sa Davao, hiningi na kung ikay tatakbo, ikaw na lamang ang sa taas, ako na lang ang vice presidente. Ano ba sinabi ni Mayor Sara? Hindi, ikaw na. Nagpabaya siya, binigay niya sa kanya. Pagkatapos sasabihin, kaya nanalo dahil sa Pangulo. Kung titingnan nyo, again, datos tayo, no? Saan nakakuha ng boto si Marcos na hindi niya tradisyon na baluarte? Hindi ba sa lugar ng mga Duterte? Kung titingnan natin yung Northern Luzon, doon ang mga Marcos. Bakit kailangan nilang bumaba sa Davao City at hingin ang kanyang suporta? At klarado, sa pag-ikot ng kampanya, yung si Claire, yung pagsisinungaling mo, itama mo, no? Prof, nasurpresa ho ba kayo dito sa naging anunsyo ng Vice Presidente na tatakbo bilang Pangulo sa darating na 2028 elections?
Oo, nasurpresa ako dahil hindi ko akalain na ganong kadiin ang gagawin niya. Pero ako'y naniniwala na yung sinabi niya ay calibrated at talagang matagal na pinag-isipan kasi matagal nang hinihingi sa kanya na maging leader siya ng anti-Marcos bloc. Hindi ko sinasabing opposition dahil hindi ko maintindihan kung sino opposition ngayon dito sa bansang ito. Pero natutuwa ako at ginawa niya yung kanyang pananalita kahapon. Opo, yung timing, Prof. Alam natin na nasa gitna po tayo ng yung mga pangamba o itong sinasabing magkakaroon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At syempre, alam naman po natin kung ano ngayon ang kasalukuyang administrasyon laban po sa Vice Presidente. Well, may isang parte dun sa kanyang speech na sinabi niya na oo, medyo hindi ito yung normal na behavior ng isang magde-declare na tatakbo. Pero dahil sinira na siya, matagal na siyang pinagplanuhan at ginamit ang lakas ng administrasyon at ng pamahalaan. Tama lamang yung kanyang mga rason kasi ano pa ba naman pagsira ang gagawin sa kanya. Pangalawa, siguro ang mahalaga dyan, Admar, nakita natin may humabol pa ng impeachment, no? Na fourth impeachment. Hindi yun si Boy Dila yun. Na ngayon ay nangangatog na dahil nag-announce na si BP Sara. So doon sa mga kakalabang kay BP Sara, mag-isip-isip na ho kayo. Dahil ang layo ho ng survey nyo. Malayo ang linyadang hahabulin nyo. From 33% umakyat ng 48%, tapos kayo, wala pa kayong 5%, nakakatakot. Di ba? Mapapahiya lang kayo. Itama nyo na lang kung ano yung mga nagawa nyo mali. At pilitin nyo na lang umalyado kay BP Sara, magbago-bago na kayo. Wag na kayong gagawa ng pagnanakaw. Di ba? Pangit, oo. Kita nyo, si Tatay Digong, ayaw niya sa magnanakaw. Kaya nga yung Papay, yung mga gabinete niya magnanakaw, pinagsisibak niya. Saan ka nakakita naging presidente ng Pilipinas? Ang bahay ay yung pa rin. Saan ka nakakita ng naging presidente ng Pilipinas walang magarang sasakyan, walang Land Cruiser, walang Mercedes? Di ba? Isipin nyo yung bahay niya. Ayun lang. Yun lang. Tapos inuugnay nyo na nagnakaw, mga gago pa. Ay, sorry. Nakapagsalita tayo na hindi maganda. Sorry naman po. Kasi alam nyo yung nagbibintang dyan, lalo na yung asong unggoy na yan, mahilig na meron daw bilyones, meron daw ganto, si BP Sara may ganto raw sa bangko, si Tatay Digong meron sa bangko. Unggoy. Kung meron niya sa ganyan sa bangko, meron niya mansion sa Forbes. Di ba? Sipin mo nga, ang mama, pag pupunta ng Maynila, balikan. Hindi yan nag-i-stay sa mansion-mansion na sinasabi. Walang mansion. Ayun ang bahay niya sa Davao, yun lang. Diba? Kung inuugnay nyo ang mga Duterte na nagnanakaw, mga unggoy pala kayo. Kayo ang mga magnanakaw. Kung meron ng impeachment dun sa charges na mapapagpatotoo later on during the hearing. Pero ang pinaka-klarado doon, naiba niya yung arena ng gagalawan sa impeachment. Noong una, na walang pananalita o pahayag niya, siya ay tinataguri ang defendant, no? Ngayon ay siya ang frontrunner. So naiba yung arena ng impeachment. Tama. Hindi na lamang siya yung hinahatulan at tinatapunan ng kung ano-ano, pero siya ay naging frontrunner para sa 2028. Alam mo, Jade, kung titingnan mo yung announcement niya, ang meron lang sa likod niya yung bandila. Yan. Oo. Yan ang sinasabi natin. Kaya maraming pumupuna, marami ng takot.
Kaya marami bumabatikos, marami nang nagagalit. Kasi bakit? Masasapawan agad sila ni BP Sara. 'Di ba? Masasapawan. Yung pangarap nila magpresidente, lalo na si Virus, lalo na yan sila, kung sino man yung may gusto. Sino pa ba may gusto? 'Di ba? Si Virus, nag-announce na. Si Coco, pangarap din yan eh. Sino pa? Si Bombom, si Locson. Yan, may mga pangarap. Si Tolpo. Mangarap na lang kayo ha. Kaya kung umabot kayo sa video natin ito, hanggang sa muli ha, paki-like and share. Huwag mo kalimutan mag-hit ng bell para meron kang upload. Natatanggap na video pala. Sorry, upload tuloy. Pero kung natatanggap na video araw-araw. At sabihin nyo dyan sa comment section kung nasa na yung video natin. Baka mamaya nasa Mars na, Pluto. Kung ikaw ay lagi nanonood, shoutout sa'yo. Bye-bye!